dito naman po sa isa pang topic natin na kung saan mga kababayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na yung mga kongresista ay nabuking na yung plano ng mga DD-shit mga kababayan, na mga kaalyado ni Sara Duterte, lalo na yung diskarte ng defense team ni Sara Duterte dun sa impeachment trial nito pong si Buday. Ano po, so ngayon ito i-play po natin kasi sabi po dito, hirap sa pag-intindi ng Tagalog si Acosta. Estratehiya ng depensa. Ayon po kay Congressman Joel Chua mga kababayan, ito play natin. Good morning po, maayong buntag mga sir. Kong Joel Chua, sinabi niyo po sa inyong opening statement kanina, yung pagsasalita po ng Bisaya po ni Gina Acosta, tinawag niyo pong parang play lang ng defense team para daw kaawaan. Tingin niyo po strategy po nila ito para nga po doon sa kay Gina Acosta. Ayan, ito nga yung pinakaano dito kay Ma'am Erlina Umpoy, tsunami always in Japan. No one is to blame. Kaya nga walang sinisisi. O mukhang baka kabado lang? Ano po tingin niyo rito? Kaya hindi alam. Well, maliwanag na strategy lamang to para pamali-mali siya. Diba? Para kunyari hindi niya naiintindihan yung mga tanong. Hindi natin alam kung ano yung gusto nilang patumbukin dito. Pero nung na-call yung attention niya, dahil naalala ko nung sa committee hearing kung saan ako po ang chairman, ang galing naman ng kanyang mga sagot. Mapa-Tagalog, mapa-English ang tanong sa kanya, nauunawaan. Kaya nga nabisto siya ni Senator Erwin Tulfo. Kasi nabasa ni Senator Erwin Tulfo yung transcript mga kababayan na nangyaring investigasyon dyan po sa Kamara at nakita nga na puro Tagalog yung sagot ni Gina Acosta. So siguro mga kababayan, nasabihan talaga yan ng defense team na ganito yung sabihin mo. Kunyari, nahihirapan ka mag-Tagalog para hindi maintindihan gaano ng mga netizen natin na nasa bandang Luzon. Diba mga kababayan? Ang problema, nabisto ni Senator Erwin Tulfo. Kanya, at siya naman, ganun din ang sagot niya. Biglang ulo pa sa atin, hindi na marunong mag-Tagalog, hindi na marunong mag-English. Kaya nga. Nung napagalitan, saka lamang biglang gumaling mag-Tagalog at saka nakakasagot na ng maayos. So, wala kaming nakikita dito except strategy lamang na kunyari hindi niya nauunawaan yung mga tanong. Para at least nga naman, kung mali-mali yung kanya magiging sagot, ang sasabihin niya kasi iba yung pagkakaintindi niya at pagkakaunawa. Tama. Other Kong ZR Attorney Jane? Kasi wala bistado mga kababayan. Bistado itong si Gina Acosta at itong defense team ni Sara. Yung kanilang plano para hindi mapagsalita ng maayos itong si Gina Acosta, wala. Olats. Ang nangyari pa rin sa huli, nailaglag pa rin si Sara. Naalaman pa rin ng taong bayan na si Sara po talaga ang nasa likod ng pagkawala ng 125 million pesos kasi siya nag-utos kay Gina Acosta na ibigay kay La Chica. At nung ibinigay kay La Chica, naubos sa loob lamang ng 11 araw yung 125 billion pesos. Anyway, tuloy pa natin. Well, nandoon ako sa Good Government Committee na pinamumunuan ni Chairman Joel Chua. At na-attest naman ito doon sa nilabas na transcript na nagmula po doon sa House of Representatives, no? Verbatim po yung transcribe nung naging palitan ni Miss Acosta at saka ni Congresswoman Jinky Luistro. At very clear naman po na nakakapagsalita nga po siya ng English, dire-diretso, nakakapagsalita siya ng Tagalog ng dire-diretso. So Kaya tama nga. po, I completely agree doon sa observation ni Kong Joel Chua dahil ako mismo na witness ko na magaling siya mag-explain sa Tagalog. At the same time, magaling din mag-explain sa English. Pero pagdating doon sa trial, kung saan pinag-uusapan na yung magiging ebidensya o yung mga ebidensya ay mukhang hindi siya ngayon makapagsalita. Mukhang meron na siyang language gap, no? Na pinapakita, which is again walang other explanation than to dilly-dally the process and the proceedings, no? Pangalawa, kung pagbigyan natin, no, assuming without conceding
that Miss Gina Acosta could not understand Tagalog or simple English, no? Ano yung naging determination sa Vice President para piliin siyang SDO, no? Natapos ang Kasi isipin nyo na lang mga kababayan, napakataas ng posisyon ni Gina Acosta. Tapos hindi marunong magtagalog, nahihirapan magtagalog. Paano niya magagampanan yung trabaho niya kung hindi siya marunong? O kung nahihirapan siya magsalita ng Tagalog? Ito hindi sa pinupulaan natin yung salita ng mga kababayan po nating Bisaya. Pero tandaan po natin mga kababayan ng marami sa mga nakaabang dito sa impeachment trial na ito ay mga Tagalog. At tandaan din po natin mga kababayan na mahalagang maimpaintindi sa taong bayan na dapat talagang mailabas yung katotohanan. Kaya nga hindi pinayagan etong si Gina Acosta mga kababayan na puro Bisaya yung gamitin niyang salita. Special Disbursement Officer, kailangan maging technical, no? Apart from yung kanyang capacity, yung kanyang educational background, yung qualification dapat technical ang mag-handle ng Special Disbursement Officer. Kasi ito'y technical na pag-implement ng confidential funds. Why it is technical? Kasi it is guided strictly by the joint circular. So kung Tsaka isipin nyo, ito yung pinaka matinding pahirap na ginawa ni Sara Duterte at nila Chika dito kay Gina Acosta. Nung nagsubmit sila ng mga dokumento sa COA mga kababayan, wala doon yung pangalan nila Chika. Ang nakalagay na pangalan doon, ang nakapront na pangalan doon ay pangalan ni Gina Acosta. So ibig sabihin, kapag ka may pagkakamali, kapag ka may pananagutan, ang mananagot ay si Gina Acosta at hindi po sila Chika at si Sara Duterte. 'Di ba? Ang lalabas na may pananagutan doon sa nangyaring pag-disburse ng pera ng taong bayan ay si Gina Acosta kasi siya yung nakapront doon kahit hindi naman talaga siya yung nagwaldas ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon ituloy pa natin. hindi siya marunong man lang ng simple English or Tagalog, ano yung naging determination sa head of agency, which in this case, the respondent, Vice President Sara Duterte, to choose her as the Special Disbursement Officer? Tama. No? Assuming na hindi siya marunong umintindi ng Tagalog o English. Anong naging batayan para siya ay piliin? So parang ang ating obserbasyon ay dahil sa ito'y si Miss Gina Acosta ay dati na siyang nagtatrabaho, no? Even sa Davao City, kung saan, kung titingnan nyo po, based on the reports, nung nag-assume po as mayor si Vice President Sara Duterte, may exponentially increase ang mga confidential funds, no? In 2017, naging 100 plus million pesos ang confidential funds. Noong 2018, naging 420 million pesos, kunya kung kang nagkakamali, according to the report. And the succeeding years ay naging 460 million pesos ang confidential funds. So kung ako pong tatanungin nyo, mukhang meron na talagang knowledge and know-how si Miss Gina Acosta doon sa mga paraan kung paano po nila ma-liquidate itong confidential funds. At yun po ang dinala nila sa Office of the Vice President. Bit-bit po nila, yung sinasabi ko pong possible na modus operandi, nagmula po nung siya ay nakaupong mayor sa Davao City at dinala po sa Vice President, sa Office of the Vice President, na si Miss Gina Acosta ay accustomed na doon sa paraan kung paano po i-liquidate itong confidential funds. Dahil unang-una, siya po ay following the instruction of the Vice President without any question asked, no? So, yun po yung kasi isipin nyo na lang mga kababayan, kung walang utos si Sara Duterte, sa tingin nyo gagawin ba ni Gina Acosta yon na ibigay kay La Chica na hinihinalang bagman ni Sara Duterte yung pera? Syempre hindi niya ibibigay yon kung walang utos. Etong si Sara Duterte, nagkataon lang talaga na may instruction. Etong si Sara Duterte na hindi pwedeng suwayin ni Gina Acosta, kaya wala siyang palag mga kababayan pag sinabi ni Sara Duterte na ibigay mo kay La Chica ng buong buo yung 125 million pesos. So kaya po ganun na nangyari mga kababayan, dahil nga naniniwala tayo na napakinabangan din, nagamit din siguro ni Sara Duterte yung pera ng taong bayan na yon. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Aking naobserbahan, no? Kung ako po'y tatanungin ninyo. So again, to go straight to your question, kung si Miss Gina Acosta, assuming na hindi siya
marunong mag-Tagalog at mag-Ingles, na hindi naman yun ay naipakita sa TSN na pinresenta natin during the good government hearing, ano yung naging batayan kung bakit siya ang ginawang SDO. Malamang at alam po natin na ito'y legal, ito'y technical na trabaho na dapat i-assume ng isang appointed na SDO. Tama. Alam lang, quickly add also, kung ano yung intention, bakit ginawa yun, siguro sa akin na lang, I'll just, again, direct your attention dun sa naging observation ni Senator Tulfo kahapon na nung sinabi nga ho niya, tama na po itong panluloko sa atin na to. And I'm sure this will also be considered by the other senator judges on weighing on the credibility of the witness, kung merong mga katanungan at mukhang nagiging evasive siya sa mga sagot niya, kung yan ang magiging dating sa mga senador, I'm sure pati yun, they'll also take that into consideration. You also share po yung sentiment ni Senator Judge Tulfo na panloloko lang yung ginawa po ni Acosta yesterday. Rinirespeto ko yung observation niya. Kasi yun naman talaga mga kababayan, ang lumalabas dyan, na talagang, syempre, nung una, diretso ka magsalita ng Tagalog, English, tapos pagdating sa trial, sasabihin mo, hindi ka na marunong magsalita ng Tagalog, nahihirapan ka na. At kung pwede magbisaya ka na lang. Kaya nga malaking pasalamat din kay Senator Erwin Tulfo kasi maaga pa lang nabisto na po agad niya itong galawan ng team ni Sara Duterte mga kababayan at ng dati niyang tauhan. Pero ang pinakamagaling dito mga kababayan, in my personal opinion, ay walang iba kung hindi etong si Atty. Ligutan kasi nakuha niya ang loob ni Miss Gina Acosta, nalaman ng taong bayan yung gustong malaman ng mamamayang Pilipino at hindi umobra yung diskarte ng kampo ni Sara Duterte mga kababayan na mailigtas etong si Sara Duterte sa kamay ng pananagutan at paglabas ng katotohanan. Ano po? So ngayon, mga kababayan, ko kayo po tatanungin, ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito natin nalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa mga issue na ito na pinag-usapan po natin? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi ninyo hingil po dito mga kababayan.